Okay, so pag-usapan po natin yung final today na petition for certiorari and prohibition ng Cayetano block po sa Senate against the Gatchalian block. So ang layunin po ng petition na to ay ipa-declare as void yung June 3, 2026 session kung saan dun po na-elect si Senator Gatchalian as the Senate pro tempore and was designated as the acting Senate President. So in simple terms po, mapapag-usapan dito sa petition na to yung tungkol sa quorum issue at tungkol po dun sa majority vote of all members na issue kung paano po ba talaga yung proper interpretation ng mga provisions na yon. Okay, so for today po, unang-una explain ko sa inyo ano ba yung ibig sabihin ng certiorari and prohibition. Tapos i-discuss ko rin po sa inyo kung whether or not meron nga bang jurisdiction yung Supreme Court na desisyonan yung mga ganitong klaseng kaso considering 'di ba po yung Senate of the Philippines or yung legislative body is a co-equal branch of the government ng Supreme Court. So dito since internal issue, election of officers, pwede po ba talaga makialam yung Supreme Court doon? Okay, and then aside from that po, explain ko rin sa inyo kung posible ba itong makaapekto sa impeachment trial ni VP Sara at kung pwede rin ba maapektuhan ito yung pag-amend ng 1987 Constitution. Okay, so good day po to all of you my fellow taong bayan, mga kasimor, at yan po ang video natin for today. Okay, pero before we proceed po mga kasimor, just a friendly reminder po from our friend for today's video which is TapTapSend.com. So TapTapSend po is a remittance or a padala app po yan kung saan meron na pong millions of downloads and users worldwide. So kung kayo po ay isang OFW na nasa US, United Kingdom, European Union, United Arab Emirates, Canada, or Australia, ay hopefully po you can consider downloading and using TapTapSend app sa pagpadala po ng pera sa loved ones ninyo na nandito po sa Pilipinas kasi zero transfer fees po yan sila sa mga mobile banking apps at e-wallets dito po sa Pilipinas. And then kung gamitin po ninyo yung promo code ko na Attorney Neil, ATTYNEIL, one word lang po, ay meron naman kayong free 20 USD sa una po ninyong padala. So again, this is a message lang po from our friend TapTapSend app. So bisitahin nyo na lang po yung website nila, taptapsend.com. Tapos i-download nyo na lang po sa Google Play or sa Apple Store. Okay, so ngayon po, tuloy tayo sa discussion natin. Okay, so for the facts of the case po natin. So again, nag-file po si Senator Cayetano, yung block po nila ng petition for certiorari. So sa mga gusto po mabasa yung actual petition, pwede nyo po bisitahin yung Supreme Court PH na Facebook page or yung website din po mismo. Pero kung dito po kayo sa Supreme Court page pumunta, ay visit nyo lang po itong post na to tungkol sa public pleadings. So kita nyo naman po sa screen niyo nakalagay dito, newly uploaded pleading in current cases involving public interest. GR number E-06939, Senator Alan Peter Cayetano versus Senator Paulo Benigno Aquino et al. So i-click nyo lang po to, itong petition plus may link, tapos i-direct na po kayo niyan sa actual petition na final po ng Cayetano block. Okay, so this one po is composed of 97 pages and then of course the title of the case si Senator Alan Peter S. Cayetano yung nanguna. Nandito rin po si Senator Legarda, Senator Pia Cayetano, Senator Jinggoy Estrada, Senator Bongo, Senator Rodante Marcoleta, Senator Amy Marcos, Senator Robin Padilla, Senator Camille Villar, and Attorney Jose Luis G. Montales or yung Senate Secretary po nung Senate Presidency ni Senator Cayetano. And then for the respondents naman po, ang nandito ay sila Senator Paulo Benigno Bam Aquino, Senator J.V. Ejercito, Senator Francis Cheese Escudero, Senator Sherwin Gatchalian, Risa Hontiveros, Lacson, Lapid, Pangilinan, Soto, Tulfo, Erwin Tulfo, and Rafi Tulfo, and then si Mig Zubiri po plus si Attorney Renato N. Bantug, yung Senate Secretary naman po nung Gatchalian block. Okay, so una po i-discuss ko muna itong mga petitioners at respondents kasi meron pong mga missing individuals dito sa petitioners. So kung pansinin po natin, si Cheese Escudero po nalipat na dito sa respondent. So ang question dito, does this mean po ba si Senator Cheese lumipat na talaga dito sa Gatchalian block or hindi pa? At kung ako po ang tatanungin dyan, hindi pa naman talaga natin masabing lumipat si Senator Cheese kasi kaya lang po siya napunta dito sa respondent kasi kasama po siya dun sa session nung June 3. Pero hindi naman po niya sinabi doon na lipat na siya ng Gatchalian block. So malalaman po natin yan more on tomorrow po sa June 17, 2026 special session kasi yung mga balita nga po natin, 'di ba, magkakaroon daw ng election
ng new officers ng Senate dun. And then yung pangalawa po na interesting i-take note nyo dito, wala po si Senator Joel Villanueva dito sa petitioners at wala din po siya sa respondents. Pero regarding Senator Joel, yung last balita ko po sa kanya ay yung naglabas po siya nung statement nung last Sunday lang na a-attend daw siya sa special session pag magpatawag si President Bongbong Marcos. So alam naman natin, nagpatawag na nga, yun yung video ko kagabi. Tapos bukas na po yun, June 17 yung schedule. And then yung isa pa po na interesting din dito, si Senator Jinggoy Estrada is actually present po as petitioner although nandun na siya nakadetain. So dito po makikita natin, di ba, kahit po nakadetain na talaga ang isang accused in a criminal case, hindi pa rin po nawawala dyan yung certain rights niya. So si Senator Jinggoy po, he still remains to be a senator despite his detention. And dito nga makikita natin, he was able to actually participate. Although hindi naman po to Senate action, this is a case sa Supreme Court. Pero dito po makikita natin na may karapatan pa rin po talaga kahit detained na yung individuals. And then yung isa pa po na maganda lang din i-take note dito, wala din po si Senator Mark Villar. So hindi rin po natin alam kung nasa na siya, petitioners pa ba or respondents. Again, abangan na lang po natin June 17 na session. Doon natin malalaman kung ano na ba talaga yung composition ng Senate blocks, kung sino yung mga nasa majority at minority. Okay, and then yung isa pa po na maganda din i-take note nyo dito, dahil si Senator Bam Aquino po yung pinakaunang pinangalanan, ang lalabas dyan ngayon sa mga pag-usapan tong case na to, palagi na po yung Cayetano versus Aquino. So ang question dyan, does this mean po ba na si Senator Bam talaga yung main na kalaban ni Senator Alan Peter Cayetano? So ang sagot naman po dyan, hindi naman po ganun yung ibig sabihin nun. At ang may prerogative po kasi niyan kung paano ilagay yung list of respondents is of course yung petitioner kasi siya po yung nag-file ng kaso. So depende po yan sa kanila kung paano nila ilalagay yung list of respondents nila. So kung titingnan naman po natin yung list of respondents, naka-alphabetical lang po to siya kaya nauna si Aquino. Hindi naman po ibig sabihin nga na si Senator Bam yung main kalaban. Kasi lahat naman po ito sila ay respondents talaga to the case. So again, this is just alphabetical kung titingnan natin. Aquino, Ejercito, Escudero, Gatchalian, Hontiveros, and so on and so forth. So yan lang po mga interesting na i-take note. Tapos yung kinaso po dito is a petition for certiorari and prohibition. So pag sabihin po natin petition for certiorari, ang layunin po niyan ay ipa-declare as may grave abuse of discretion na ginawa yung respondents. So yung actions po ng respondents na yun because of that grave abuse of discretion ay dapat ma-declare as null and void. Yan po yung layunin ng petitioner sa ganitong klaseng kaso. Tapos pag may prohibition naman po na sinama sa certiorari, ang layunin naman po ng prohibition ay para pigilan yung mga respondents from performing certain actions. So dito nga, since ang position ng Cayetano block ay may grave abuse of discretion tong Gatchalian block. So since pag nanalo po yung Cayetano block, madedeclare as null and void lahat ng actions na itong block na to, ay dapat mag-prohibit na rin sila from performing the actions in relation to that action nila na na-declare as grave abuse of discretion. Okay, and then yung isa pa po, status quo anti-order din. May prayer din for the issuance of this. So status quo anti-order ay para ibalik po yung status nung Senate dun sa last situation nila na peaceful pa sila. Yung functioning pa po yung Senate as an institution na happy-happy pa sila in simple terms. So yan po yung purpose nitong status quo anti-order. Kasi according to Senator Cayetano, the current status of the Senate ay nagkakagulo-gulo na sila. So gusto niya ipabalik dun sa prior na situation nila na yun nga happy-happy pa po yung Senado ng Republika ng Pilipinas. Okay, so yan lang po yung sa facts and sa preliminary matters natin. Ngayon po, pag-usapan naman natin kung whether or not may jurisdiction ba talaga yung Supreme Court na hawakan yung ganitong kaso considering, di ba, co-equal branch nga po yung Senate. Tapos internal dispute siya kasi election of officers po yung main issue. Okay, at ang sagot po dyan is meron pong jurisdiction yung Supreme Court as long as meron pong grave abuse of discretion talaga. Kasi under the 1987 Constitution po, Article 8, Section 1 to be specific, ito po yung tinatawag na absolute power of judicial review ng Supreme Court. So kita nyo naman po, di ba, Article 8, Section 1, and to determine whether or not there has been a grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction on the part of any branch or instrumentality of the government. So hindi po purkit internal dispute election of officers ang pinapag-usapan ay ibig sabihin hindi na pwede makialam yung Supreme Court. As long as po mapakitang may grave abuse of discretion,
pwede po kasi ang nilagay dito sa section 1, paragraph 2, last sentence, basta may grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction on the part of any branch or instrumentality of the government. And as a matter of fact po, hindi naman ito yung first time, if ever madesisyonan talaga ng Supreme Court itong case na to, na nag-decide po yung Supreme Court in relation to an internal dispute sa election of officers ng Senate. So again, going back po to my personal experience during the 17th Congress, yung nag-election po kami ng minority leader, that is also an internal dispute, tapos election of officers din po yung pinapag-usapan. Pero dinesisyonan po ng Supreme Court doon yung petition for mandamus na final po nung block nila Bagilat. So that was the Bagilat versus Alvarez case, 2017 po yun. Kasama po kasi ako doon sa grupo nila ni Minority Leader Suarez. So doon nga po kinampihan kami ng Supreme Court kasi sabi dapat sundin lang yung internal rules of Congress in relation to election. So based on that, makita po natin pwede po hawakan talaga ng Supreme Court kahit na internal dispute election of officers ang pinapag-usapan. Ang kailangan lang mapakita ay kung meron bang grave abuse of discretion issue. And kung titingnan naman po kasi natin itong petition for certiorari and prohibition nila Senator Cayetano, yung block po nila, may relation po to sa constitutional issues. Therefore, meron pong grave abuse of discretion na issue sa kaso na to. So in simple terms, pwede po siya hawakan ng Supreme Court. Kasi yung layunin nga nila dito ay pa-declare as null and void yung June 3 because of alleged violations po of the Constitution nung Gatchalian block during the June 3, 2026 session. Okay, so yan po ang unang magandang maintindihan nyo talaga dito sa case na to. And then, pangalawa po na question dyan ay kung hindi ba late na to yung pag-file nila Senator Cayetano considering nga po yung mga hearing ay magkaka-election naman na bukas dun sa special session sa June 17 special session nila. So break lang po muna tayo mga kataong bayan Seymour kasi gusto ko lang po pasalamatan kayong lahat. We have recently crossed po 450,000 subscribers sa YouTube. Currently 456 na po. Maraming salamat po sa suporta. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, hopefully you can consider subscribing kasi libre po yung YouTube subscription ko. And then kung gusto nyo naman po ng behind the scenes /Maritesan, sa Facebook naman po kayo mag-follow. Okay, so yan lang po. Again, maraming salamat po sa suporta. Ngayon po, tuloy tayo sa discussion. So kung ako po ang tatanungin ninyo, hindi naman po yan late na kahit na posibleng magka-election bukas because currently hanggat hindi pa po nangyayari yung election na yun bukas ay meron pa pong issue talaga between the Cayetano block and the Gatchalian block as of today, June 16, 2026. So kung meron pa pong issue ngayon, edi dapat po ma-resolve pa rin yun ng Supreme Court lalo na po since this involves constitutional issues. So kung constitutional issues po kasi ang pinapag-usapan, maganda po talaga kung ma-address yan ng Supreme Court para hindi na tayo magkagulo-gulo yung taong bayan at yung mga senators at congressmen natin, hindi magka-iba-iba yung interpretation. And then yung maganda po since today final may actual issue pa po between the Cayetano and Gatchalian block, at least hindi siya agad automatic sasabihin ng Supreme Court na moot and academic na kasi pag tomorrow nagka-election talaga tapos the date after dun lang sila nag-file, ay posible sabihin agad ng Supreme Court moot and academic yung issue, meaning due to succeeding events ay na-resolve na yung past issue nila. Kasi kung magka-election po talaga bukas, edi wala nang dispute sa Senate leadership issue kung ganun, di ba? Pero since ngayon nga po, meron pang present dispute, ay maganda yung timing nila. Kahit nga po posible siyang magka-election bukas. So kung magka-election po bukas, pwede rin yan i-argue na moot and academic kasi na-resolve na yung issue, di ba? Pero since today na file, may present issue pa, tapos lalo na po na yung issues dito talaga ay mga constitutional issues, tapos a matter of public interest talaga considering nagkagulo-gulo na nga po yung taong bayan. Kung tingnan po ninyo online the past couple of weeks, diba, puro lang po Senate yung balita. So dun mas mapapalakas na dapat talagang ma-resolve to ng Supreme Court. Okay, so in summary po, hindi pa naman po late talaga na today lang nila final despite the possibility kasi yung election tomorrow, possibility pa lang naman nga po yun. Tapos as of today, nung date po final nila, ay may issue pa naman between the Gatchalian and Cayetano block. And then pangalawa, meron pong jurisdiction yung Supreme Court over these cases kasi grave abuse of discretion po in relation to election and alleged violation of the Constitution. Yung example nga po na binigay ko dyan is yung personal experience ko dun sa Bagilat versus Alvarez case, yung 2017 kung saan karoon po ng Supreme Court decision despite that case being an internal dispute din po in relation naman sa election of the minority leader. Okay, so hopefully klaro po yan. Ngayon po, punta naman tayo sa next question natin.
which is kung bakit importante po talaga itong petition na final nila Senator Cayetano kahit na po sino sa dalawang parties, yung petitioners or respondents, yung manalo eventually sa kaso. Okay, at ang sagot ko po dyan kung ako ang tatanungin ninyo is because yung issues po na pinapag-usapan sa petition na to ay constitutional issues. Tapos yung mga constitutional issues na yon ay wala pa tayong clear jurisprudence talaga na applicable dun sa current constitution po talaga natin, the 1987 Constitution. So alam nyo naman po siguro kung sinusundan nyo itong Senate issue na to na yung argument ng Gatchalian Block, yung one of the main foundations po ng argument nila ay nagre-revolve heavily dito sa Avellino versus Cuenco case. Pero kung makita po ninyo dito, March 4, 1949 pa po kasi itong kaso na to. So nung panahon po na to, ang basihan pa po nila or yung constitution po nila is the 1935 Constitution pa. Currently, we are already in the 1987 Constitution. Tapos yung timeline po between 1987 and 1935 Constitution ay may mga ibang constitution sa pong nagdaan din na 1971, 1973, and then the Freedom Constitution, tapos the 1987 yung present. So kung makita po ninyo, yung foundation ng argument ng Gatchalian Block was based on this 1949 case na ang foundation pa ay 1935. Tapos kung titingnan din po kasi natin yung provisions talaga ng 1935 Constitution, iba rin po siya sa 1987 Constitution. So kung kita po nyo dito, 1935 Constitution, sobrang ikli pa po actually ng Constitution nila na to. Tapos kung pupunta po tayo sa Article 6 dito, which is the Legislative Department then, so dito po kung makita ninyo sa Section 3, Number 4, the National Assembly shall choose its Speaker, a Secretary, a Sergeant-at-Arms, and such other officers as may be required, period. Yan lang po yung provision nila in relation to election of officers. Tapos yung sa quorum, a majority of all the members shall constitute a quorum but a smaller, same po yung quorum requirement. Pero sa election of officers, iba po kasi yan pag titingnan natin sa 1987 Constitution. So ito po, balik muna tayo sa 1987 Constitution, then Article 6, Section 16. So dito po kung makikita ninyo, the Senate shall elect its President and the House of Representatives shall elect Speaker by a majority vote of all its respective members. So alam ko naman po si Senator Gatchalian was elected as Senate pro tempore lang. Pero dito po kasi sa number 3 naman, dito yung rulemaking power ng Senate. Tapos kung tingnan po natin yung internal rules ng Senate, pag election po ng Senate officers including the Senate President pro tempore, I have repeatedly explained this already po in past videos, ginaya nila itong provision na to na majority vote of all its respective members. So ang pinaka-point ko lang po talaga dito, meron pong differences talaga yung 1935 at 1987 Constitution. Therefore, hindi po pwedeng gamitin as basis talaga yung Avellino versus Cuenco na in a 100% capacity in simple terms po. Kasi yun nga po, magkaiba yung factual circumstances nila, tapos magkaiba rin po yung constitutional basis nila. So mas maganda because of this present petition ngayon nila Senator Cayetano, ay ma-address na talaga yung quorum issue tapos yung what constitutes as a majority vote of all members na provision in relation po sa constitution na sa panahon natin ngayon, which is the 1987 Constitution. So maganda po 'di ba kasi at least ngayon hopefully po hindi na magkakagulo yung taong bayan at yung mga senators, congressmen natin at mga experts kung magkaroon talaga ng decision yung Supreme Court in relation dito sa quorum and voting issue. Okay, so ngayon po for the last question natin for today is kung ano kaya ang posibleng epekto nito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte at sa pag-amend po ng Constitution natin. Depende na lang kung ano yung maging decision ng Supreme Court. Okay, so para po mas maintindihan ninyo, i-summarize ko po yung arguments ng both parties. Yung argument po kasi ng Gatchalian Block following daw the Avellino versus Cuenco case, yung effective number daw ng Senate ngayon is only 22 senators kasi si Senator Bato is allegedly in hiding, tapos si Senator Jinggoy is detained. Therefore, hindi na daw sila kasama sa pagbilang nung all members na provision under the Constitution. So yung papagbasihan po, pag majority vote ay the number 22. And then yung sa side naman po ng Cayetano Block, yung position nila ay 24 pa rin po yung basis pag sa quorum and mga voting requirements kasi si Senator Jinggoy, even though he is detained, at si Senator Bato, even though he is allegedly in hiding, despite po the circumstances nila, ay they still remain to be members of the Senate kasi matatanggal lang sa Senate membership via a resignation, expulsion, or removal from office. So unless and until nangyari yung mga ganong situation, ay considered pa rin po sila members of the Senate. Yun po yung position ng Block.
And like what I have repeatedly explained, mas pabor po ako dun sa interpretation ng kasi yung main argument ko lang po dyan, pag ganun pala na pag effectively hindi na makakapunta sa Senate session ay tanggalin sa membership, sobrang dali po yun abusuhin kung ako ang tatanungin ninyo kasi pwede na lang kidnapin yung senators natin para lang makontrol, 'di ba, yung quorum at voting requirements. Yan yung nakikita kong possible room for abuse talaga if we follow the argument of the Gatchalian bloc. Okay, so anyway po, going back to the discussion, yun yung dalawang positions ng Gatchalian and Cayetano bloc. At kung ako po ang tatanungin ninyo, posible nga pong maapektuhan yung Senate impeachment trial dito ni VP Sara kasi ang nakalagay po na term yan under Article 11, Accountability of Public Officers, Section 3, Number 6, ang nakalagay kasi, no person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. So nag-a-apply din dito yung of all the members of the Senate na voting requirement. At dun nga po, di ba, sa Gatchalian bloc, yung argument nila, pag hindi na nakatrabaho, hindi na nakapunta sa plenary, dapat hindi na i-include sa pagbilang nitong of all the members. So pag manalo po yung Gatchalian bloc sa kaso, ay bababa po yung voting requirement to convict. So maapektuhan yung impeachment ni VP Sara. Tapos kung let's say manalo po sila Senator Cayetano, then ang mangyayari po doon, mape-preserve na laging fixed number na 24 yung pag-compute nitong of all the members of the Senate unless na lang po natanggal talaga sila as a member of the Senate. Okay, so yan yung mga possible scenarios. Tapos kung sa constitutional amendment naman po, posible ding maapektuhan yung constitutional amendment kasi ganito rin po yung voting requirement nun of all the members din po of the Senate yung required. So ipakita ko rin po sa inyo. So pupunta po tayo niyan dito sa Article 17, Amendments or Revisions. So ito po, any amendment, revision, constitution, yan. 3/4 of all its members. So kung makita nyo, palagi pong of all its members. Tapos yung Gatchalian bloc nga po and Cayetano bloc, meron silang different interpretation kung what constitutes of all its members in relation to voting and quorum requirement. So kung ano po ang maging decision ng Supreme Court ay talagang maapektuhan po yung impeachment pati pag-amend ng Constitution natin. Kaya overall, makikita po natin na very important case po talaga to. Kaya I am hoping and praying na sana po kahit bukas dun sa special session ay magkaroon ng bagong election ay sana hindi sabihin ng Supreme Court na moot and academic na yung kaso. Kasi despite there being succeeding events po na na-resolve nga yung Senate dispute, based on everything I've discussed, siguro naman po nakita ninyo kung gaano po kabigat at important yung mga constitutional issues na pinapag-usapan sa petition. So sana po i-consider yun ng Supreme Court kahit na magkaroon ng election of officers, ng bagong election of officers yung Senate bukas. And then ultimately po, ang masasabi ko lang dito, kung let's say, kung manalo po talaga yung Cayetano bloc sa kaso, ay pwede po ipagmayabang talaga nila Senator Cayetano na nagkaroon ng bending of the law, yung Gatchalian bloc. Tapos of course, vice versa din po yun. Kung manalo naman sila Senator Gatchalian, pwede rin nila sabihin na hindi nila binend yung law, kung hindi sinunod lang po nila yung nasa Constitution at Senate rules nila. Okay, so overall, I hope po mas naintindihan ninyo yung petition at kung gaano po ka-important talaga itong kasong to sa bansa po natin considering nga po these are very heavy constitutional issues na hopefully will finally be addressed in relation po to the present constitution natin and present circumstances po ng Senado natin. Okay, so hopefully klaro po yan. If you like more legal videos and current events, subscribe lang po kayo sa channel ko. And until next time, see you all po. Bye-bye!